Noong kalagitnaan ng 1960s, maraming opisyal sa Amerika ang naniniwalang malapit nang matapos ang digmaan sa Vietnam. Sa papel malinaw kung sino ang mas malakas. May modernong fighter jets ang Amerika, may malalaking bomba, may libu-libong helicopter, may napakalaking budget para sa military, at may mga sundalong dumadating mula sa kabilang panig ng mundo. Ngunit pagdating nila sa Vietnam, mabilis nilang natuklasan na hindi lahat ng digmaan ay napapanalunan sa pamamagitan ng mas maraming baril at mas malalakas na bomba. Ito ang isa sa pinakamahirap na aral ng Vietnam War. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Noong summer ng 1965, nagsimulang dumating sa South Vietnam ang malaking bilang ng mga sundalong Amerikano. Layunin nilang tulungan ang pamahalaan ng South Vietnam laban sa North Vietnam at sa mga gerilyang Viet Cong na lumalaban sa loob mismo ng bansa. Para sa Washington, ang pangunahing layunin ay hindi ang sakupin ng North Vietnam. Ang mas mahalaga para sa kanila ay pigilan ang pagbagsak ng South Vietnam. Sa panahong iyon, naniniwala ang mga leader ng Amerika na kapag bumagsak ang isang bansa sa komunismo, maaring sumunod ang mga karatig bansa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit handa silang magpadala ng napakaraming tropa sa Southeast Asia. Bago pa man dumating ang malaking bilang ng mga sundalo, nagsasagawa na ang Amerika ng mga airstrike laban sa mga ruta ng supply ng North Vietnam. Kabilang dito ang ilang lihim na operasyon sa karatig na Laos, kung saan dumadaan ang mahahalagang supply para sa mga puwersang nakikipaglaban sa South Vietnam. Pagsapit ng 1965, lalo pang lumawak ang kampanya sa Himpapawid. Araw-araw, maraming eroplanong pandigma ang lumilipad upang bombahin ang mga target na pinaniniwalaang mahalaga sa operasyon ng North Vietnam. Ngunit kahit malakas ang pambobomba, hindi ito agad nagbigay ng inaasahang resulta. Patuloy pa ring nakakatanggap ng armas, bala at mga bagong mandirigma ang mga puwersang lumalaban sa Amerika at sa South Vietnam. Habang tumatagal, naging malinaw na hindi sapat ang lakas ng Himpapawid lamang. Kailangan din ng operasyon sa lupa. Dito nagsimulang harapin ng Amerika ang isang napakalaking problema. Hindi tulad ng mga nakaraang digmaan kung saan malinaw ang linya ng labanan, iba ang sitwasyon sa Vietnam. Ang kalaban kasi dito ay hindi laging nakikita. Maraming Viet Cong ang nakahalo sa mga ordinaryong mamamayan. May mga taguan sila sa kagubatan, latian at mga liblib na lugar na mahirap maabot. Madalas hindi alam ng mga sundalong Amerikano kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake. Sa maraming pagkakataon bago pa sila makaputok, sila muna ang binabaril. Dahil dito naging mabagal at nakakapagod ang labanan. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mas maraming tangke o eroplano kung hindi mo makita ang mismong kalaban. Habang lumalala ang sitwasyon, kailangang magpasya ang mga leader militar ng Amerika kung anong klase ng estratehiya ang kanilang gagamitin. May ilan na naniniwalang dapat silang mag-focus sa mas maliliit na operasyon. Dapat daw nilang protektahan ang mga baryo, palakasin ng suporta ng mga mamamayan at unti-unting alisin ang impluensya ng mga gerilya. Ngunit may ibang pananaw ang commander ng mga puwersang Amerikano sa Vietnam na si General William Westmoreland. Para sa kanya, ang pinakamabilis na paraan ay direktang habulin at labanan ang kalaban. Naniniwala siyang kung sapat ang magiging bilang ng mga mapapatay na mandirigma ng North Vietnam at Viet Cong, darating ang panahon na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang digmaan. Mula rito isinilang ang estratehiyang naging sentro ng operasyon ng Amerika sa mga susunod. Sa halip na manatili sa isang lugar at depensahan ito, magpapadala sila ng mga tropa upang hanapin ang kalaban saan man ito nagtatago. Kapag natagpuan nila ang mga puwersa ng Viet Cong o North Vietnam, agad silang magsasagawa ng malawakang opensiba gamit ang infantry, artillery, helicopter at air support. Tinawag itong search and destroy. Simple ang ideya, hanapin ang kalaban, lusubin ito at magdulot ng napakalaking pinsala upang hindi na ito makabangon. Sa teorya mukhang lohikal ang plano. Pero para sa mga Amerikano, mas komplikado ang digmaan kaysa sa kanilang inaasahan. At habang dumarami ang kanilang mga sundalo sa South Vietnam, mas lalo nilang mararanasan ang isang katotohanang magbabago sa buong takbo ng digmaan. Hindi sapat ang pagiging pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo kung ang kalaban ay lumalaban sa paraang hindi mo inaasahan. Sa kabila nito, habang abala ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa kagubatan ng Vietnam, may isa pang laban na nangyayari sa likod ng mga mesa sa Washington. Hindi ito laban gamit ang baril, laban ito gamit ang mga numero. Naniniwala ang ilang opisyal ng Amerika
na kung masusukat nila ng tama ang bawat detalye ng digmaan, mas madali nilang malalaman kung nananalo ba sila o hindi. Sa ilalim ng pamumuno ni Defense Secretary Robert McNamara, nagsimulang gamitin ng Pentagon ang paraan ng malalaking kumpanya at negosyo sa pagsusuri ng kanilang operasyon. Halos lahat ay binibilang. Ilang bomba ang ibinagsak, ilang operasyon ang isinagawa, ilang armas ang nagamit, ilang sundalo ang nahuli, at higit sa lahat ilang kalaban ang napatay. Dahil hindi naman layunin ng Amerika na sakupin at hawakan ang malaking bahagi ng teritoryo ng Vietnam, pero nahirapan silang humanap ng paraan para sukatin ang tagumpay. Sa mga tradisyonal na digmaan, madalas na basehan ang mga lungsod at teritoryong nasasakop. Pero sa Vietnam, iba ang sitwasyon. Madalas na kontrolado ng isang panig ang isang lugar sa umaga, ngunit maaaring mapasakamay ito ng kalaban pagsapit ng gabi. Kaya para sa maraming opisyal ng Amerika, ang pinakamahalagang sukatan ay ang dami ng kalabang natatanggal sa labanan. Kung mas maraming mandirigma ng North Vietnam at Vietcong ang mapapatay kaysa sa kaya nilang palitan, darating ang panahon na mauubusan sila ng tao at hindi na makapagpapatuloy sa digmaan. Dahil dito, mas naging agresibo ang operasyon ng mga tropang Amerikano. Hindi na sapat ang bantayan lamang ang mga kampo at lungsod. Kailangan nilang hanapin mismo ang kalaban. At kapag nakita nila ito, kailangan nilang magdulot ng pinakamalaking pinsala hanggat maari. Dito mas lumawak ang paggamit ng tinatawag na search and destroy strategy. Karaniwan, nagsisimula ito sa impormasyon mula sa intelligence units, reconnaissance aircraft o mga scout sa lupa. Kapag may natukoy na pinagtataguan ng kalaban, mabilis na ipinapasok ang mga sundalo sa lugar. Madalas itong ginagawa gamit ang helicopter upang makarating agad sa target. Kapag nagsimula na ang labanan, susubukan nilang pigilan ang pag-atras ng kalaban. Pagkatapos nito, tatawag sila ng karagdagang suporta mula sa artillery o air force upang palakasin ang kanilang opensiba. Sa papel, napakalakas ng sistemang ito. Pinagsasama nito ang impormasyon, bilis ng paggalaw at napakalaking firepower. Ngunit may isang problema. Mas kabisado ng Vietcong ang lugar kaysa sa kanilang kalaban. Alam nila ang mga lihim na daan, mga taguan, mga tunnel at ruta ng pagtakas. Kaya kahit gaano kalakas ang opensiba, maraming pagkakataon na nakakatakas pa rin ang mga target bago tuluyang mapalibutan. Habang nagpapatuloy ang digmaan, dumating din ang mga bagong armas na inaasahang magbibigay ng kalamangan sa mga sundalong Amerikano. Isa rito ang M16 rifle. Unti-unti nitong pinalitan ng mas mabigat na M14 rifle. Mas magaang ang bagong armas at mas maraming bala ang kayang dalhin ng isang sundalo habang nagmamartsa sa ilalim ng matinding init at mahalumigmig na klima ng Vietnam. Sa isang digmaan kung saan araw-araw kang naglalakad sa putikan, kagubatan at bundok, malaking bagay ang bawat kilo na nababawas sa iyong kagamitan. Kasama rin sa karaniwang firepower ng isang platoon ang M60 machine gun at mga grenade launcher na ginagamit upang tamaan ng mga kalabang nagtatago sa makakapal na halamanan. Pero sa lahat ng gamit ng isang sundalo, may isang kagamitan na kadalasang mas mahalaga kaysa sa mismong baril, at iyon ay ang radyo. Sa pamamagitan nito, maaring humingi ng tulong ang mga sundalo sa loob lamang ng ilang minuto. Kapag sila ay naipit sa labanan, maaari silang tumawag ng artillery fire. Maaari silang humingi ng helicopter evacuation para sa mga sugatan at maaari silang magpatawag ng airstrike mula sa mga eroplanong umiikot sa himpapawid. Sa maraming pagkakataon, ang radio ang nagliligtas ng buhay ng mga sundalong napapalibutan ng kalaban. Samantala, ang geography ng Vietnam ay isa ring malaking hamon. Maraming bahagi ng bansa ang natatakpan ng makakapal na kagubatan. May mga ilog, latian at bundok na nagpapabagal sa paggalaw ng mga sasakyan sa lupa. Dahil dito, napakahalaga ng transportasyon sa himpapawid at sa mga ilog. Sa mga ilog naman, gumamit ang Amerika ng mga patrol boat upang bantayan ang mga pangunahing ruta ng kalaban. Ngunit ang simbolo ng Vietnam War ay hindi tangke o fighter jet. Ito ay ang helicopter, partikular ang UH-1 Iroquois na mas kilala bilang Huey. Para sa maraming veterano, ang tunog ng rotor nito ang isa sa pinakatumatak na alaala ng buong digmaan. Ginamit ang Huey sa halos lahat ng gawain. Nagdadala ito ng mga sundalo papunta sa labanan. Sumasagip ito ng mga sugatan. Nagdadala ito ng pagkain, bala at supply. At kung kinakailangan, maaari rin itong magsilbing lumilipad na plataporma ng mga machine gun. Dahil sa Huey, nagkaroon ng Amerika ng kakayahang mabilis na maglipat ng mga tropa sa iba't ibang bahagi ng South Vietnam. Isang bagay na bihirang makita sa mga naunang digmaan. Sa himpapawid naman, handang tumulong ang mga jet aircraft tulad ng F-4 Phantom at A-4 Skyhawk. Kapag may natukoy na target sa lupa,
Maari silang dumating sa loob lamang ng maikling panahon upang magbigay ng suporta sa mga tropang nakikipaglaban. Sa puntong ito, tila nasa panig ng Amerika ang teknolohiya, mas modernong armas, mas mabilis na sasakyan, mas malakas na Air Force, mas mahusay na komunikasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na unti-unting lumilitaw. Kung napakalaki ng kanilang kalamangan sa kagamitan at teknolohiya, bakit hindi pa rin nila tuluyang matalo ang kalaban? Yan ang tanong na lalo pang magiging mahalaga habang papasok ang digmaan sa mas madugo at mas mahirap na yugto nito. Sa unang tingin parang pabor na pabor sa Amerika ang takbo ng digmaan. May mga helicopter silang kayang maghatid ng mga sundalo kahit sa gitna ng makapal na kagubatan. May mga fighter jet silang handang tumulong anumang oras. May artillery silang kayang tamaan ang target mula sa malayong distansya. At may napakalaking pondo para ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Dahil dito maraming opisyal ang naniwalang unti-unti nilang napapahina ang North Vietnam. Isa sa mga pangyayaring nagpalakas sa kumpiyansang ito ay ang Battle of Ia Drang noong 1965. Ito ang isa sa mga unang malalaking sagupaan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at regular na hukbo ng North Vietnam. Sa labanang ito nakita ng Amerika kung gaano kaepektibo ang paggamit ng helicopter upang mabilis na maglipat ng mga sundalo sa battlefield. Sa tulong ng air support at mabibigat na armas, nakapagbigay sila ng malaking pinsala sa kalaban. Para sa maraming commander ng Amerika, tila patunay ito na tama ang kanilang estratehiya. Ngunit iba ang naging aral na nakuha ng North Vietnam mula sa parehong labanan. Napansin nilang kapag nakikipaglaban sila ng harapan laban sa buong lakas ng Amerika, mas malaki ang kanilang nalulugi. Kaya sa halip na ulitin ng parehong pagkakamali, nagpasya silang bumalik sa estilo ng pakikipaglaban na matagal na nilang ginagamit at iyon ay ang guerrilla warfare. Sa madaling salita, iiwas sila sa mga labanang pabor sa Amerika. Hindi nila hahayaang gamitin ng kalaban ng buong lakas ng kanilang Air Force, artillery at helicopter. Sa halip pipiliin nila ang oras at lugar ng kanilang pag-atake. Kung hindi pabor ang sitwasyon, hindi sila lalaban. Kung masyadong malakas ang kalaban, aatras sila. At kapag mahina ang depensa ng kalaban, saka sila kikilos. Ito ang isa sa pinakamahirap na problemang hinarap ng Amerika sa Vietnam. Kahit gaano karaming sundalo ang ipadala mo, mahirap talunin ng kalabang ayaw makipaglaban sa paraang gusto mo. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang naging malikhain ang mga taktika ng Vietcong. Hindi sila umaasa sa malalaking opensiba araw-araw. Mas madalas silang gumagamit ng mga ambush, patibong at biglaang pag-atake. May mga lugar na nilalagyan nila ng mga nakatagong patalim at matutulis na patibong sa ilalim ng lupa. May mga rutang nilalagyan nila ng mga mina. May mga sundalong nagtatago ng matagal sa kagubatan habang naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Minsan, ilang minuto lamang tumatagal ang isang ambush. Pagkatapos ng putukan, mabilis silang nawawala sa kagubatan bago pa makarating ang air support ng Amerika. Alam din nila kung sino ang dapat unahing target. Kapag nagsimula ang isang ambush, madalas nilang targetin ang mga opisyal at mga sundalong may dalang radio. Kapag nawala ang komunikasyon, mas mahirap para sa mga Amerikano na humingi ng tulong mula sa eroplano o artillery. Habang ang isang sundalong Amerikano ay kadalasang may mabigat na kagamitan, ibang-iba naman ang kalaban. Mas magaang ang kanilang dala. Mas kaunti ang kanilang gamit. Dahil dito, mas mabilis silang nakakagalaw sa kagubatan. Mas madali silang magtago. At mas mabilis silang makaalis pagkatapos ng isang pag-atake. May isa pang kalamangan ng Vietcong. Marami sa kanila ay pamilyar sa lokal na lugar. May suporta sila mula sa ilang komunidad, habang ang iba naman ay napipilitang tumulong dahil sa takot o presyo ng digmaan. Dahil dito nagkaroon sila ng akses sa pagkain, impormasyon at mga ruta na hindi alam ng kanilang kalaban. Dagdag pa rito ang malawak na network ng mga tunnel. Ang ilan sa mga tunnel na ito ay napakahaba at may mga taguan ng armas, pagkain at mga mandirigma. May mga pagkakataon pa nga na nakakapaglipat sila ng tao at kagamitan ng hindi nakikita ng mga eroplanong umiikot sa himpapawid. Habang nangyayari ito sa South Vietnam, patuloy namang lumalakas ang regular na hukbo ng North Vietnam. Sa tulong ng suporta mula sa Soviet Union at China, nakatanggap sila ng mga bagong armas, sasakyan at military equipment. Unti-unting dumami ang mga sundalong may dalang AK-47 rifles, machine guns at rocket-propelled grenades. Habang lumalakas ang kanilang hukbo, mas nagiging handa rin silang harapin ng Amerika sa mga piling pagkakataon. Hindi lamang armas ang ipinadala ng kanilang mga kaalyado. Nagkaroon din sila ng mga anti-aircraft system upang laban ng mga eroplano ng Amerika. Kalaunan, lumitaw rin ang mga fighter jet ng North Vietnam sa himpapawid.
Bagamat mas maliit ang kanilang Air Force kumpara sa Amerika, sapat ito upang magbigay ng bagong hamon sa mga piloto ng US. Sa puntong ito, nagsisimula ng magbago ang takbo ng digmaan. Hindi na lamang ito simpleng laban ng mas malakas laban sa mas mahina. Isa na itong laban ng dalawang magkaibang paraan ng pakikipagdigma. Sa isang panig ay ang Amerika na umaasa sa teknolohiya, bilis at napakalaking firepower. Sa kabilang panig naman ay ang North Vietnam at Vietcong na umaasa sa tiyaga, sorpresa at maingat na pagpili ng tamang oras ng pag-atake. At habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting natutuklasan ng Amerika ang isang nakakabahalang katotohanan. Maaring manalo sila sa maraming labanan, ngunit hindi ibig sabihin nito na nananalo sila sa mismong digmaan. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nabasag ang imahe ng Vietnam War na madalas makita sa mga balita. Kapag iniisip ng maraming tao ang Vietnam War, kadalasang pumapasok sa isip nila ang mga helicopter na lumilipad sa ibabaw ng kagubatan. Pero para sa karamihan ng mga sundalong nasa lupa, ibang-iba ang realidad. Mas marami silang oras na naglalakad kaysa nakikipagbarilan. Mas marami silang oras na naghihintay kaysa nakikita ang kalaban. At mas madalas silang natatakot sa mga nakatagong patibong kaysa sa direktang opensiba ng North Vietnam. Unti-unti ring natutunan ng Vietcong kung paano labanan ang pinakamahalagang kagamitan ng Amerika, ang helicopter. Noong una, malaking bentahe ito para sa mga Amerikano. Nagbibigay ito ng mabilis na transportasyon at suporta sa labanan. Pero habang tumatagal, natutunan ng kalaban kung paano ito targetin. Madaling marinig ang tunog ng helicopter kahit malayo pa ito. Dahil dito, may sapat na oras ang mga mandirigma sa lupa upang maghanda ng depensa o ambush. Kapag alam nila kung saan bababa ang mga sundalo, maaari silang magtago sa paligid ng landing zone at maghintay. Sa sandaling bumukas ang putukan, nagiging delikado ang sitwasyon hindi lamang para sa mga sundalong bumababa, kundi pati na rin sa mismong helicopter. Sa buong Vietnam War, libu-libong helicopter ang nawala sa operasyon. Ang ilan ay dahil sa aksidente, ngunit marami rin ang natamaan ng putok ng kalaban. Dahil sa panganib na ito, madalas na ibinababa na lamang ang mga sundalo sa mas ligtas na lugar. Mula roon, kailangan nilang maglakad ng maraming araw o kahit ilang linggo sa gitna ng kagubatan. At dito nagsisimula ang isa pang laban. Hindi lamang kalaban ang kanilang kinakaharap. May matinding init, may walang tigil na ulan, may mga lamok na nagdadala ng sakit, may kakulangan sa malinis na tubig, at may pagod na unti-unting sumisira sa katawan at isip ng isang sundalo. Sa maraming patrol, wala silang makikitang kalaban sa loob ng ilang araw. Pero hindi ibig sabihin nito na ligtas sila. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking banta ay ang mga mina at booby traps. Mga patibong na nakatago sa lupa, sa damuhan, o sa mga daanan na madalas gamitin ng mga sundalo. Hindi kailangang makita ng Vietcong ang kanilang target. Sapat nang matapakan ito ng isang sundalo upang magkaroon ng sugatan o patay. At para sa maraming Amerikano, ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Hindi mo alam kung saan nanggagaling ang panganib. Hindi mo alam kung aling hakbang ang magiging huli mo. Habang nagiging mas bihasa ang Vietcong sa guerrilla warfare, mas nagiging mahusay din sila sa pagpili ng tamang oras ng pag-atake. Kadalasan sila ang unang nagpapaputok. Sila ang pumipili kung kailan magsisimula ang labanan. At kapag naramdaman nilang paparating na ang air support ng Amerika, mabilis silang umaalis bago pa dumating ang mga eroplano. Sa ibang pagkakataon naman, lumalapit sila ng husto sa posisyon ng mga Amerikano. Kapag masyadong magkalapit ang magkabilang panig, nagiging mahirap para sa Air Force na magsagawa ng strike nang hindi nadadamay ang sarili nilang tropa. Dahil dito maraming pagkakataon na hindi nagagamit ng Amerika ang kanilang pinakamalalaking bentahe. Hindi rin lahat ng gamit ng Amerika ay gumagana ng perpekto. Isa sa mga unang problemang lumitaw ay ang M16 rifle. Bagamat magaang at madaling dalhin, nakaranas ito ng iba't ibang malfunction noong mga unang taon ng digmaan. Mas lumala pa ito dahil maraming sundalo ang dumating sa Vietnam nang hindi sapat ang pagsasanay sa paggamit at pag-maintain ng bagong armas. Kalaunan ay inayos ng Pentagon ng ilan sa mga problemang ito. Nagkaroon ng mga pagbabago sa disenyo at mas maayos na training para sa mga sundalo. Unti-unting bumuti ang performance ng M16. Ngunit para sa maraming veterano, nanatili ang masamang reputasyon nito. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang iba pang kagamitan. Sa papel, napakalakas ng firepower ng Amerika. Ngunit sa aktual na operasyon sa kagubatan, hindi laging sapat ang teknolohiya upang malutas ang bawat problema. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimula ring maramdaman ng mga sundalo ang epekto ng matagal na digmaan. Marami sa kanila ay napakabata. Marami ang wala pang 20 taong gulang nang ipadala sa Vietnam. Ang iba ay hindi voluntaryong sumali kundi na draft lamang ng gobyerno.
Bawat araw ay puno ng takot, pagod at kawalan ng katiyakan. Hindi nila alam kung kailan sila aatakihin. Hindi nila alam kung sino ang kaibigan at sino ang kalaban. At hindi nila alam kung kailan sila makakauwi. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa relasyon ng mga sundalo at mga sibilyan. Sa maraming lugar, nahirapan ang mga Amerikano na malaman kung sino talaga ang sumusuporta sa Vietcong. May mga ordinaryong magsasaka na walang kinalaman sa labanan. Ngunit mayroon ding mga komunidad na nagbibigay ng pagkain, impormasyon o tulong sa mga gerilya. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang pagdududa sa magkabilang panig. Unti-unting nawalan ng tiwala ang ilang sundalo sa mga lokal na mamamayan. Kasabay nito, maraming sibilyan ang nakaranas ng pinsala, pagkasira ng tahanan, at pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa patuloy na labanan. Habang lumilipas ang mga taon, may mga sundalong nagsimulang magtanong kung ano nga ba talaga ang layunin ng kanilang pakikipaglaban. Noong una, marami ang naniniwalang bahagi sila ng isang mahalagang misyon. Ngunit habang nakikita nila ang walang katapusang labanan, ang mga nasisirang baryo at ang hirap ng pagkilala kung sino ang tunay na kalaban, nagsimulang mabawasan ang kanilang paniniwala sa digmaan. At ito ang isa sa pinakamalalim na sugat ng Vietnam War. Hindi lamang nito sinubok ang lakas ng mga hukbo. Sinubok din nito ang paniniwala, moralidad at pag-asa ng mga taong ipinadala upang lumaban. Habang lumalalim ang digmaan, mas lalong naiipit ang mga sibilyan sa South Vietnam. Hindi lamang sila natatakot sa mga bomba, baril at operasyon ng Amerika at South Vietnamese government. Natatakot din sila sa Vietcong. Kapag tumulong sila sa mga sundalo ng South Vietnam o Amerika, maari silang parusahan ng Vietcong. Kapag tumulong naman sila sa Vietcong, maari silang pagdudahan o hulihin ng government forces. Kaya para sa maraming ordinaryong tao, walang madaling piliin. Kahit saan sila lumingon, may panganib. Sa ilang baryo, kailangan nilang makisama sa kung sino ang may kontrol sa gabi. Pero kinabukasan, ibang grupo naman ang darating at magtatanong kung bakit sila tumulong sa kabila. Ganito kagulo ang buhay ng mga sibilyan sa gitna ng Vietnam War. Habang tumatagal, parehong panig ang nangangailangan ng pagkain, impormasyon at suporta mula sa mga tao. Ang Vietcong ay gumagamit ng takot, propaganda at political pressure upang makakuha ng tulong. Ang South Vietnamese government at mga kaalyado nito naman ay nagsasagawa ng mga operasyon upang putulin ang koneksyon ng mga baryo sa gerilya. Pero sa lupa, hindi ito simple. Dahil ang isang magsasaka ay maaring ordinaryong sibilyan sa umaga, ngunit napipilitang magbigay ng pagkain o impormasyon sa gabi. Minsan dahil naniniwala siya sa Vietcong, minsan dahil takot siya, at minsan dahil wala siyang ibang choice. Ito ang dahilan kung bakit lalong nahirapan ng Amerika. Hindi nila basta-basta matukoy kung sino ang kalaban at sino ang inosente. Kapag masyadong maluwag sila, nakakatakas ang Vietcong. Kapag masyado naman silang marahas, lalo nilang itinutulak ang mga tao palayo sa kanila. Sa ganitong uri ng digmaan, ang tiwala ng mga ordinaryong tao ay kasing halaga ng panalo sa battlefield at unti-unting nawala ang tiwalang iyon. Pagsapit ng 1967, malinaw na hindi gumagana ang digmaan ayon sa inaasahan ng Amerika. Kapag nakakalaban nila ang Vietcong o North Vietnamese Army sa bukas na labanan, kadalasan ay mas malaki ang pinsalang na ibibigay ng Amerika. Pero hindi ito sapat para tapusin ang digmaan. Dahil pagkatapos ng bawat operasyon, bumabalik pa rin ang kalaban. May bagong recruit, may bagong armas, may bagong ruta ng supply, at may bagong paraan para umiwas sa lakas ng Amerika. Sa Washington, patuloy pa ring sinasabi ng ilang opisyal na may progreso. Dumami ang sundalong Amerikano sa Vietnam. Lumaki ang operasyon. Mas marami ang airstrike. Mas marami ang target. Mas marami ang bilang ng sinasabing napatay na kalaban. Ngunit ang malaking tanong ay ito. Totoo bang mas malapit na sila sa tagumpay o mas marami lang silang nabibilang? Noong 1967, isinagawa ng Amerika ang ilan sa pinakamalalaking search and destroy operations sa Vietnam. Kabilang ang Operation Cedar Falls at Operation Junction City. Layunin ng mga operasyong ito na wasakin ang mga base, tunnel at sentro ng operasyon ng Vietcong malapit sa Saigon. Sa umpisa mukhang matagumpay ang mga ito. Maraming armas ang nakuha. Maraming tunnel ang nasira at naglabas ang military ng mataas na bilang ng nasabing napatay o nahuling kalaban. Pero may malaking problema. Hindi madaling sukatin ang tunay na resulta. Dahil sa Vietnam, ang isang lugar na nilinis ngayon ay maaring pasukin muli ng Vietcong makalipas ang ilang araw o linggo. Ang tunnel na winasak sa isang lugar ay maaring palitan ng panibagong ruta sa ibang lugar. At ang bilang ng napatay na kalaban ay hindi laging malinaw kung tama. Dahil naging sukatan ng tagumpay ang body count, nagkaroon ng pressure sa mga commander na magpakita ng mataas na numero.
Kapag mataas ang numero, mukhang nananalo. Kapag mababa ang numero, mukhang walang progreso. Dito naging delikado ang sistema dahil ang digmaan ay hindi parang negosyo na lahat ay kayang sukatin sa report. Hindi mo madaling bilangin ang takot ng mga tao. Hindi mo madaling sukatin ang galit ng isang baryo matapos masira ang kanilang bahay. Hindi mo agad makikita sa spreadsheet kung ilan ang tahimik na sumusuporta sa Vietcong dahil nawalan na sila ng tiwala sa pamahalaan. At hindi mo rin madaling sukatin ang loob ng isang kalaban na handang magtiis ng mahabang digmaan kahit napakalaki ng kanilang casualty. Ito ang malaking pagkakamali ng Amerika. Inakala nilang kung sapat ang pinsalang ibibigay nila, titigil ang North Vietnam. Pero para sa North Vietnam, ang digmaan ay hindi lamang ordinaryong military campaign. Para sa kanila, ito ay laban para sa unification ng bansa. Dahil dito, handa silang magtiis ng matagal at mabigat na sakripisyo. Habang umaasa ang Amerika na mapapagod ang kalaban, kabaliktaran ang nangyari. Unti-unti ring napapagod ang Amerika. Hindi lang ang mga sundalo sa battlefield, kundi pati ang publiko sa bahay. Mas maraming pamilyang Amerikano ang nakakakita sa balita ng mga patay, sugatan at patuloy na paglala ng digmaan. Mas maraming tao ang nagtatanong kung bakit kailangan pang manatili ang kanilang bansa sa Vietnam. Sa ibang bahagi rin ng mundo, lumalakas ang kritisismo laban sa Amerika. Para sa mga kalaban ng US policy, ang Vietnam ay naging simbolo ng isang superpower na gumagamit ng napakalaking lakas laban sa isang mas maliit na bansa. Samantala, hindi rin naibigay ng bombing campaign ang mabilis na resulta na inaasahan ng Washington. Maraming target sa North Vietnam ang nasira. Ngunit hindi tuluyang naputol ang kakayahan ng North Vietnam na ipagpatuloy ang digmaan. Dahil ang kanilang ekonomiya ay hindi ganap na nakadepende sa malalaking factory gaya ng ibang industrialized countries. Marami sa kanilang supply ay naipapasa pa rin sa pamamagitan ng simpleng ruta, manual labor at tulong mula sa kanilang mga kaalyado. Mas marami pang bomba ang ibinagsak, mas mahal pa ang gastos, mas delikado pa para sa mga piloto. Pero hindi pa rin sapat upang pilitin ng North Vietnam na sumuko. Sa huling bahagi ng 1967, sinubukan ni President Lyndon Johnson at General Westmoreland na kumbinsihin ng publiko na gumaganda ang sitwasyon. Ipinakita nila ang mga numero. Ipinakita nila ang mga operasyon. Ipinakita nila ang sinasabing pagnipis ng puwersa ng Vietcong. Para sa kanila, malapit nang makita ang dulo ng digmaan. Pero sa lupa, ibang kwento ang nangyayari. Tahimik na naghahanda ang North Vietnam at Vietcong para sa isang napakalaking opensiba. Isang pag-atake na hindi inaasahan ng maraming Amerikano. Isang pag-atake na magpapakita na kahit gaano karaming numero ang ipakita sa report, hindi pa rin kontrolado ng Amerika ang takbo ng digmaan. At pagdating ng 1968, mababasag ang ilusyon na malapit na ang tagumpay. Dahil sa Vietnam, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang may mas maraming bomba, hindi kung sino ang may mas modernong armas, at hindi kung sino ang may mas malaking body count. Ang tunay na tanong ay kung sino ang mas kayang magtagal. At sa puntong iyon, nagsisimula ng makita ng mundo na ang pinakamakapangyarihang military sa mundo ay nakakulong sa isang digmaang hindi nito kayang tapusin sa paraang gusto nito.